Good morning and good day, mga giliw nating sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotionals. Ngayon po ay September 3, 2020 and it's Thursday. Alam niyo naman po, pag Thursday ay isa sa pinaka-busy day ng ating mga online services kasi meron tayo hanggang mamayang gabi. So welcome uli at ako po ay ginagawa ko ang aking broadcast ng ating devotional dito po sa Hong Kong
At kumusta po sa lahat ng mga nasa iba't ibang mga dako, nasa iba't ibang mga lugar, ngunit tumatangkilik ng patuloy sa ating pong gawain. Bago po ako magsimula, tayo po ay manalangin. Our God in heaven, maraming salamat uli sa grasya na ibinigay mo upang kami ay makapag-aral muli ng inyong banal na salita. And so we are praying for an open heaven. Bigyan mo kami ng bukas na kalangitan at maranasan namin ang pagbuhos ng iyong mayamang biyaya sa bawat isa. Pagpalain mo po ang umagang ito, ang araw na ito, at tanggapin nawa namin ang revelations, insight, word of knowledge na magpapalakas sa amin, mag-encourage sa amin galing po sa inyong salita. Gamitin muli ang iyong abang lingkod upang maging channel of your blessings today. And so I declare blessings to every family represented today, even as I speak healing right now in the name of Jesus. I speak deliverance. I speak your anointing right now in the name of Jesus. Bless us all together, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ang ating topic, mga minamahal, ay a name that lives. A name that lives. And this is again continuation po ng pinag-aralan natin kahapon, 1 Samuel chapter 4, and this time nasa 1 Samuel chapter 5 po ako. Alam niyo naman po, giving you the background of our topic yesterday na unang sabak, unang laban ng mga Israelites kontra sa mga Philistines. Nalagasan sila ng libu-libong tao. So ang ginawa ng mga Israelites, dahil nakasanayan nila na pagdala nila ang Ark of the Covenant, nagtatagumpay sila. So from Shiloh ay dinala nila ang Ark of the Covenant sa kanilang campsite sa Ebenezer. At the following day, may laban uli sila sa Philistines at nalagasan sila ng 30,000 katao. 30,000. At maliban dun sa natalo na sila, 2 laban magkasunod, na-capture pa ng mga Philistines ang Ark of the Covenant. Naipaliwanag natin kahapon yon. At nung nakuha ng mga Philistines ang Ark of the Covenant, dinala nila sa Asdod. So yan po ang pagkakasunod-sunod ng mga lugar. Tandaan nyo po, Shiloh, Ebenezer, tapos Asdod. Ang ibig sabihin ng Shiloh ay peace, kapayapaan. Shiloh. At from kapayapaan, Shiloh, dinali nila sa Ebenezer. Ang ibig sabihin ng Ebenezer ay stone of help. Stone of help. At doon sila natalo. 2 beses natalo. Mas malaking nalagas na namatay na mga troops, sundalo ng Israel. At na-capture pa nila ang Ark of the Covenant at dinala nila sa Asdod. At ang Asdod, ang meaning ng Asdod ay diffusion, inclination, and theft. Nakaw, theft. So yan ang ibig sabihin ng Asdod. Itutuloy natin yung 2 places pa na narating ng Ark of the Covenant. So ang akin pong tinuturo ngayon ay a name that lives. Karugtong ng 1 Samuel chapter 4, itong ituturo ko ay nasa chapter 5 at babasahin natin beginning
verse 1 in the NIV. 1 Samuel 5 verse 1. After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Then they carried the ark into Dagon's temple and set it beside Dagon. When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. They took Dagon and put him back in his place. Verse 5. But the following morning they rose. There was Dagon fallen on his face on the ground before the ark of the Lord. His head and hands have been broken off and were lying into the threshold. Only his body remained. That is why to this day, neither the priest of Dagon nor any others who enter Dagon's temple at Ashdod step on the threshold. Verse 6, the Lord's hand was heavy on the people of Ashdod and its vicinity. He brought devastation on them and afflicted them with tumors. Verse 7, when the people of Ashdod saw what was happening, they said, the ark of God of Israel must not stay here with us, because his hand is heavy on us and on Dagon our God. So they called together and all the rulers of the Philistine and asked them, what shall we do with the ark of God of Israel? They answered, have the ark of the Lord of Israel moved to Gath. So they moved the ark of the God of Israel. Verse 9. But after they had moved it, the Lord's hand was against that city, throwing it into a great panic. He afflicted the people of the city, both young and old, with an outbreak of tumors. So they sent the ark of God to Ekron. As the ark of God was entering Ekron, the people of Ekron cried out, they have brought the ark of the God of Israel around us to kill us and our people. Verse 11, so they called together all the rulers of the Philistines and said, send the ark of the God of Israel away. Let it go back to its own place, or it will kill us and our people. For death had filled the city with panic. God's hand was very heavy on it. Those who did not die were afflicted with tumors, and the outcry of the city went up to heaven. Blessed be the reading of the word. So sige, paliwanag uli natin. So, i-review natin yung last topic natin nung kahapon, ng unang pagkatalo. Nalagasan sila ng 4,000, ang unang natalo sa Israel, kasi akala nga nila kayang-kaya nila ang Philistine army, pero 4,000 ang namatay. Then kinuha nila ang Ark of the Covenant sa Shiloh. Shiloh means peace, para dalhin sa Ebenezer. Ang Ebenezer ay stone of help. Ngunit ang nangyari, instead na manalo na sila dahil dala na nila yung Ark of the Covenant, dahil every time may laban, nasa unahan yung Ark of the Covenant, so sigurado na ang panalo, pero lalong dumami ang namatay. 30,000 ang namatay sa kanila sa pangalawang yugto ng kanilang pakikipaglaban, samantalang dala na nila ang Ark of the Covenant. Kaya ang pinipicture natin doon kahapon sa ating topic na pwedeng meron tayong mga emblems
ng Christianity, ng presence ng Diyos, pero wala na siya doon. Nananatiling emblems na lang siya, mga icons na lang siya, pero yung presence ni Lord na pinakamahalaga ay wala na. Dahil yung previous chapter 3, ay meron silang dapat i-deal na kasalanan na dapat nilang i-settle sa Panginoon. Pero dahil unsettled yung sin in chapter 3, sa chapter 4, unang talo nila, wala pa naman yung Ark of the Covenant, 4,000. Pero nung dinala nila from Shalom, kumbaga namamayapa ang Ark of the Covenant sa Shiloh, ay ginawa nilang parang pampaswerte nila. Pero talo pa rin sila, 30,000 mas marami. Kasi nga, kasalanan talaga ang magpapahiwalay. Kasalanan ang magiging dahilan, sabi ng Biblia, na hindi tayo kinalulugdan ng Diyos. Kasalanan ang naging dahilan na hindi tayo pinapakinggan ng Diyos. Sin separates us from God. So, sa Ebenezer, pangalawang talo, 30,000, na-capture pa ng mga Philistines ang Ark of the Covenant, dinala nila sa Asdod. Ang ibig sabihin ng Asdod ay diffusion, inclination, and theft. Theft as in ninakaw. Totoo po yun. Theft, Asdod is theft dahil hindi naman talaga kanila yung Ark of the Covenant. Talagang huwag mong pakikialaman ang mga banal na bagay. Dahil sa nabasa natin kanina, wala pa tayong paliwanag, ay kapag gusto mong magkaroon ng presensya ng Diyos pero hindi handa ang mga tao, ay it's either ang dala ng presence ni Lord ay judgment, hindi blessing. Kaya pag settled, pag okay ang heart natin at nasa atin ang presence ni Lord, we enjoy the blessing. Pero pag in-invite natin ang presence ni Lord at hindi handang ating mga puso, ay magkakaroon ng hindi magandang resulta. Kaya theft. So, yan pong istorya. Pagdating nila sa Asdod, sa binasa natin kanina, nilagay nila katabi sa Asdod yung sa temple sa Asdod ay pinasok nila katabi ni Dagon, yung kanilang god, no, sa temple. Pero every morning nakikita nila na bumabagsak yung si Dagon. Every morning na paggising ng mga tao ay bumagsak na uli yung kanilang rebulto, kanilang sinasambang Diyos sa mismong harapan ng Ark of the Covenant. At yung pangalawang pagkakabagsak ay humiwalay na yung ulo at ng kanyang kamay. Kaya ang sabi ng mga tao, when the people of Asdod saw what was happening, they said, the Ark of God of Israel must not stay here with us. Dapat ang Ark of the Covenant ay hindi mag-stay kasama natin because His hand is so heavy on us and our God, Dagon. So they called together the rulers of the Philistines and asked them, what shall we do with the Ark of the God of Israel? And they answered, have the Ark of God of Israel moved to Gath? So ang pang-apat na lugar from Shiloh to Ebenezer to Asdod to Gath. Ang ibig sabihin ng Gath ay winepress. Winepress, ibig sabihin ng Gath. Winepress. So they moved the Ark of the God of Israel. But after they have moved it, the Lord's hand was against that city, Gath, with an outbreak of tumors. So nagkaroon sila ng mga bukol-bukol sa mga katawan, ng mga tinubuan sila ng mga tumor, no? So they sent the Ark of God to Ekron. So from Shiloh to Ebenezer to
Ashdod to Gath. At ngayon, dahil tinubuan ng mga tao ng mga tumor, ay nagpasya silang dalhin ang Ark of the Covenant sa Ekron. Ang ibig sabihin ng Ekron ay death. Ekron means barrenness. Ekron means torn away. Yan ang ibig sabihin ng Ekron. Ang meaning ng Ekron na lugar. Ano yon? Death, barrenness, torn away. So pagdating sa Ekron, the Ark of God was entering Ekron. The people of Ekron cried out kasi nabalitaan na nila kung anong nangyari sa Ashdod, anong nangyari nung dinala nila sa Gath, at ngayon dinala sa Ekron. Yung mga taga-Ekron ay papasok pa lang ang Ark of the Covenant sa Ekron, nag-iiyakan na sila, nagsisigawan, at dahil lang sabi nila, bakit nyo dadalhin yan dito? Papatayin lang kaming lahat niyan. Mabigat ang kamay ng Ark of the Covenant. Mabigat ang kamay ng Diyos ng Israel sa amin. So they called all together, all the rulers of Philistines, and said, send the Ark of the God of Israel away. Let it go back to its own place, or it will kill us and our people. For death, yan na po, Ekron, for death had filled the city with panic. God's hand was very heavy on it. Those who did not die were afflicted with tumors. And the outcry of the city went up to heaven. So yan po ang pagkakasunod-sunod. From Shiloh means shalom, peace, to Ebenezer, which means stone of help, to Ashdod, meaning diffusion, inclination, theft, to Gath, which means winepress, and to Ekron, which means death, barrenness, and torn away. So sa Samuel chapter 5, itong binasa natin, the Bible records the Philistines moved the ark to a place called Ashdod. Ashdod was one of the 5 cities, isa sa 5 syudad na mga Philistines na located na yung location of one of the most famous temples of their national god. Ang national god ng mga Philistines nung dinala nila sa Ashdod, kasi yun po ang syudad na napakaganda, ang templo, most famous temples ng kanilang national god na si Dagon or si Dagon. Pero sa Ashdod, the Philistines tried to set up the ark with other idols, but their gods kept falling on their faces and finally were broken into pieces. Hindi mo pwedeng kahit anong klaseng Diyos ang itapat mo sa totoong Diyos ng Israel, ay ipapakita niya, wawasakin niya lahat yan, kasi isa lang talaga ang Diyos na totoo. Parang ganito yan, mga minamahal. Meron tayong totoong Diyos na sinasamba. Lahat ng ibang Diyos pa ng puso natin na gusto nating itabi sa totoong Diyos ng mga puso natin, ay ipapakita niya na walang kahihinatnan kung anumang ina-idolize pa nating mga bagay-bagay sa buhay, pwedeng career, pwedeng position, pwedeng family, pwedeng sarili ang ating Dagon. Lahat ng itatabi natin sa tunay na pagsamba sa Diyos ay babagsak at pag hindi magtagal, mawawasak. Yan po ang nangyari sa kanilang national god na si Dagon. Every morning, paggising ng mga tao, si Dagon ay bagsak uli. Ang una pa ang mukha, ibabangon uli nila. Kinabukasan, the following day, bagsak uli, humiwalay ng ulo, humiwalay ng mga kamay, katawan na lang daw ang buo.
Kaya ang mga Philistines learned that you cannot set up the glory of God alongside with worldly idols. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Hindi mo pwedeng iset up ang presence ng Diyos at sasabayan mo ng iba pang mga idols sa buhay mo. Hindi pwede, solo niya dapat ang puso natin. Hindi po pwedeng ang Diyos ay nasa puso natin and at the same time itatabi natin yung mga dagon, yung mga dagon sa buhay natin. Iba't ibang mga idols pa natin maliban sa totoong Diyos ng Israel. So beloved, you cannot have the glory when you are trying to see just how much of the world you can hold on to and still have the presence of God. Di pwede mangyari yon na gusto nating maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos pero pinipilit naman nating itabi sa Kanya ang iba pa nating mga pinanghahawakan, tinatabi pa natin sa Kanya yung mga iba pa nating pinagkakatiwalaan maliban sa Kanya. Walang anumang ibang mamahalin tayo na tatagal sa presensya ng Diyos. Dito po sa istoryang pinag-aaralan natin, ipinapakita na walang panalo ang anumang iba pang idol sa buhay natin kapag nasa atin ang presensya ng Diyos. Ipapakita niya, walang tatagal. Sisirain niya lahat ang ibang idol sa buhay natin. The moment pinapasok mo na siya, the moment siya na ang minamahal mong presensya sa puso mo, wawasakin niya ang lahat ng gusto mong itabi pa sa Kanya. Ano ba yung mga mga dagon sa buhay natin? Ano pa ba yung mga ibang mga national God natin na itinatabi natin sa Ark of the Covenant, sa Ark of God, sa presence ng Diyos? All other idols must fall before His glory, just as they did in Ashdod. Lahat ng mga idols natin ay babagsak sa kaluwalhatian ng Diyos. Anuman ang gusto nating isabay sa pagmamahal sa presensya ng Diyos, wawasakin niya lahat. Kaya wala pong pwedeng itapat, walang pwedeng isabay. Kung si Lord lang ang mamahalin natin, si Lord lang po. The moment may iba pang mahal ang puso natin, considered yan na dagon. Yan ang dagon natin. Babagsak din po yan. So the ark could not coexist with idols. Hindi pwedeng kasabay silang nagro-rule sa heart natin ang iba pang mga idols sa buhay. Hindi sila pwedeng mag-coexist. So it traveled on from Ashdod to Gath. Alam niyo naman, ibig sabihin ng Gath. Gath means wine press or press. Naalala niyo po yung Gethsemane, sa translation po ng Hebrew, Gethsemane. Sa English word natin, Gethsemane. Pero sabihin ng Gethsemane, ito ay isang press. At dahil ang Gethsemane ay isang olive garden na malapit sa temple, dahil siyempre ang olives kailangan sa temple for oil lamp and for other needs, no? Ang olive ngayon ginagawa na ring soap, sabon. Pero ang pinakadalawang gamit ng olives ay anointing oil and for lamp sa candelabra sa temple. So, kaya pa sinabing Gethsemane, ito ay press, olive press, Gethsemane. Itong Gath, pag Gath lang, ito ay wine press. Wine press. So, the ark was moved to a place called Gath.
which means wine press. Whenever you compromise and allow the enemy to establish a stronghold in your life, you will soon find yourself in his wine press. Pipigain ka talaga niyan. Kapag tayo nag-compromise at inalaw natin ang kaaway na mag-establish ng stronghold sa buhay natin, matatagpuan, masusumpungan natin ang sarili nating pipigain tayo. Dadaan tayo sa wine press. Pipigain tayo. Satan will squeeze and press you until every last ounce of God's glory is drained out of your life. So, yan ay sabihin ng Gath. Kapag nag-compromise, pag inalaw natin ang enemy na mag-establish siya ng stronghold sa buhay natin, matatagpuan natin ang ating mga sarili na nasa spiritual Gath tayo. Meaning to say, ang kaaway ay pipilipitin tayo, pipigain tayo, until ang huling ounce, ang huling patak ng presensya ng Diyos sa buhay natin ay madrain. Until wala ka nang maramdaman na glory ng Diyos sa buhay mo. Kaya sabi nila, ibalik na natin. Mamaya dadaanan natin yung sabi ng mga taga-Ekron. Gusto ba nating ma-drain out totally ang presence ng Diyos sa buhay natin? Huwag nating hayaang i-squeeze tayo, i-press tayo ng kaaway. And the only way na kaya niya magagawa yan, kasi inaalaw natin siyang maka-establish ng stronghold sa buhay natin. At pag naka-establish ng stronghold sa buhay natin, pipigain tayo, pipilipitin tayo, hanggat totally wala na tayong kahit kakaunting glory of God sa mga buhay natin. Yan po ang revelation sa akin. So doon sa Gath, ano will sabihin ng Gath wine press, the repercussions of the lost glory finally began to be manifested and the wrath of God began to fall. Ano pong nangyari doon? God sent judgment on the Philistines. Nagpadala siya ng judgment sa mga Philistines. And God will not allow His glory to remain amidst ritual, desecration, and compromise. Hindi natin mapapanatili ang presensya ng Diyos sa mga gawain nating ginawa na nating ritual. Pag sinabing ritual, yun at yun at yun, wala na kayong ibang ginagawa na ibang bagong mga bagay na pangungusap ng Diyos. Yan na yung nakasanayan, naging liturgical na ang church, naging routinary na ang program. Tayo na ang nag-o-order kung hanggang saan siya kikilos, ang Holy Spirit. Wala na yung free worship. Hindi na nararanasan ng congregation ng free worship kasi lagi na tayo nakatingin sa oras. Na tama na ang worship, 30 minutes lang binigay ko sa inyo. Tama na ang exhortation na 5 minuto. Tama na ang altar call na 5 minuto. Tama na ang healing and miracles and prophecies ng 10 minuto. Tama na ang preaching ng 45 minutes. Dapat at exactly 2 hours after, uwian ng tao, sarado na ang church, si pastor ay hayahay na, nagpapahinga na. At ang mga miyembro ay sinaalang-alang natin kasi mamamalengke pa yan, magluluto pa yan, para mainit na sabaw, mamaya alas 12 ang papakain, papahigop sa kanilang asawa, sa kanilang pamilya, dahil mamayang hapon ay maglalabas sila o magfa-family day. Lahat naka-organized.
na hindi na nagiging malaya, well, I'm not saying na ang Diyos ay hindi siya yung Diyos of order. He is the God of order. Pero ang ibig sabihin ng God of order, siya ang magbibigay ng order. Hindi tayo ang maglalagay ng order for God. God is the God of order and harmony. Pero siya ang magbibigay ng order. Siya ang maglalagay ng program. So yes, may program tayo, pero open ang Holy Spirit na gumalaw. Open ang Holy Spirit na mag-move sa mga services natin. Huwag natin ikakahon. Huwag tayong dinumero. Yung ayaw na sa presensya ng Diyos, di dahan-dahan silang umalis. Pero habang nagmumove ang Holy Spirit, ang presensya ng Diyos, huwag mong hayaang mag-grieve, mamighati ang Holy Spirit dahil tayong nagbigay na ito lang ang oras na pwede siyang kumilos. So yan po ang repercussions of the lost glory. Nagsimula nang mag-manifest at ang puot ng Diyos ay nagsimula ng ibaba sa Gath. Dahil kapag hindi natin naging priority ang Diyos, ang presensya ng Diyos, at tayo ay nag-set na ng other idols katabi ng ang pinakamamahal nating presensya ng Diyos, tayo po ay pipigain hanggat wala nang kahit konting anino ng presensya ng Diyos. Hindi lamang sa buhay natin, kundi sa mga simbahan natin. God sent judgment on the Philistines, and God will not allow His glory to remain amidst ritual. Kaya nga napasok ako doon sa ritual means routinary, naka-program, naka-itemized, detailed, at sinasabihan natin ang worship team, wag masyadong mag-worship dahil konti lang ang oras. Hindi pwedeng ganun. Pag nag-worship na kayo, bahala ng Holy Spirit kung saan kayo dalhin. Desecration and compromise. So the ark was moved on to Ekron. So inalis nila sa Gath, dinala nila sa Ekron. And Ekron means death, barrenness, and torn away. Yan po ibig sabihin ng Ekron. Death, barrenness, and torn away. So if we don't heed God's judgment, then spiritual death soon follows. So we become like the church of Sardis in the book of Revelation chapter 3. Katulad natin ay ang simbahan sa Sardis na meron silang name yet they are dead. May pangalan kayo, sabi ng Panginoon sa kanila. Pero sa totoo lang, akala nyo buhay kayo, pero patay kayo. Maaring nasa inyo ang Ark of the Covenant. Akala nyo yan ang nagdala ng buhay sa inyo. Pero sa totoo lang, Ekron, patay kayo. So death came to the people of Ekron when the ark came to their city. So they too sent it on its way. So anong sabi nila? Ibalik natin sa dapat kalagyan ang ark, ang God of Israel, ang ark of the God of Israel. Hindi siya babagay. Totoo po yun. Hindi siya bagay sa Ekron. Ang presensya ng Diyos ay hindi pwedeng mag-stay sa lugar ng death, barrenness, and torn away. Pag nandyan ang presensya ng Diyos, may judgment. So, saan natin ibalik? Ibalik natin sa Shiloh. So, from Shiloh, Shalom,
To Ebenezer, stone of help. To Asdod. Ano ibig sabihin ng Asdod? Diffusion, inclination, and theft. Tapos nakarating sa Gath, which means winepress or press. Ekron means death, barrenness, and torn away. Nung pagdating sa Ekron, sukdulan na, sabi ng tao, ibalik natin sa dapat niyang kalagyan. Ganyan po ang pagpapakita natin ng respeto sa dakilang presensya ng Diyos. Ang daming Kristiyano ngayon na hindi ganyang kaseryoso ang pagtingin sa presensya ng Diyos. Saan kayo nakakita ngayon Christianity sa panahon natin? Kristiyanong tumanggap ng eternal life pero walang pagmamahal sa presensya ng Diyos na nagbigay ng eternal life. So hindi ko ma-reconcile. Lord, ligtas ba talaga itong mga ito? Ligtas ba talaga kami, Panginoon? May eternal life ba talaga kami? Paano may reconcile ang nagsasabing Kristiyano na ligtas dahil sa grasya ng Diyos? Pero yung Diyos na nagligtas, hindi mo makitang ganun natin minamahal. Ano ba talaga? Kapatid, yan ang tanong na iwan ko sa iyong isip at puso. Ligtas ka ba? At kung ligtas ka, ipakita mo. At ang pagpapakita mong ligtas ka ay ang pagmamahal mo sa presensya ng Diyos. Kasi pag sinabi mo sa akin na ligtas ka, dahil tinanggap mo ang Diyos at pinatawad ka ng Diyos, yes, wala tayong question dyan. Pero kung ang lakad ng buhay natin ay lakad na hindi natin makitaan ng pagmamahal sa Diyos na nagligtas sa atin, ay may malaking question mark. Kayo po ang sumagot. Iiwan ko po ang tanong na yan na nawa maging daan upang maging palaisipan natin. Oo nga, no? May punto si Bishop. Kung tumanggap ako ng kaligtasan dahil sa pagmamahal ko sa Diyos, bakit ang Diyos na nagligtas sa akin hindi ko kayang mahalin ang kanyang presensya? Baka naman sabihin niyo, mahal ko din ang presensya ng Diyos, ha? Talaga? Kung mahal mo ang presensya ng Diyos, bakit nalilate kang dumating? Kung talagang mahal mo ang presensya ng Diyos, bakit may ibang Diyos pa sa puso mo? Kung talagang mahal mo ang presensya ng Diyos, pakita mo, kapatid. Mabigat ba? Pero kailangan sagutin po ninyo yan. Sagutin natin. Alam niyo to, lalim po ng revelation nitong pinag-aaralan natin. And I hope and pray na marami tayong natutunan ngayong umagang ito at subukin natin ipagpatuloy ang pag-aaral sa ganitong tema bukas uli, mga kaibigan. Pero bago tayo magtapos, meron tayong declaration. Sabihin natin, I serve a God who lives. His life force flows in and through me today and equips me to face every circumstance of my life. Amen. One more time. I serve a God who lives. His life force flows in and through me today and equips me to face every circumstance of my life. Amen and amen. Purihin ang buhay na Diyos, napakabait na Diyos na laging sumasama sa atin, laging nagbibigay ng revelation sa ating mga pag-aaral. At itong malalim na revelation ngayon, I hope, ay embedded sa ating mga puso
maging dahilan para maisip natin ang importansya ng presensya ng Diyos. I-deal natin ang sarili natin sa anumang kasalanan, walang malinis sa atin, pero lumapit tayo sa Diyos at linisin niya tayo. At pag nilinis na niya tayo at dala natin ang kanyang presensya, hindi judgment ang dala niya sa atin, blessing. Pero lahat ng merong unsettled issues na nagpupumilit na dalhin ang presensya ng Diyos, may judgment na dala. Kaibigan, bukas po magkita-kita tayo. Huwag kalilimutan, Hope Hour mamaya at mamayang gabi naman, ang ating pong midweek service. Kita-kita po tayo. Bishop Rene Alog po. Shalom.